Okay, magandang araw ulit sa inyo mga paps. So, dito ako sa may Antipolo sa Taktak Road. Dito ako nag-vlog dahil sobrang ingay doon sa amin. Bale, sasagutin ko yung tanong ni Paps. Ah, kung bakit daw maraming nagbibenta ng mga second hand na Raider. So, ilalagay ko sa screen yung kung sino nagtanong. So, uumpisahan natin mga paps. Bibigyan ko kayo ng mga tips para sa gusto nyong bilhin na second hand na Raider. So, depende na yun sa inyo kung gusto nyong all stock or kargado. Pero may papaliwanag ako sa inyo konti. So, start na tayo. One shift later. Unang-una mga paps, bago kayo bumili ng isang motor o kahit hindi Raider, so syempre depende na sa inyo yun kung anong gusto nyo. Ngayon, kung gusto nyo all stock, pwede naman. Kung gusto nyo kargado, pwede naman din. Pero i-explain ko muna sa inyo kung anong mga nangyayari sa mga buy and sell na mga motor or sasakyan. May idea ako nito mga paps dahil ang AirPods ko ay nagba-buy and sell noon at nag-aahente ng mga sasakyan. Kung pagdating sa sasakyan at saka motor, so kahit pa paano may kaalaman din tayo. Unang-unang mga paps, kung gusto nyong all stock, ang unang-una nyong titingnan is itong bore na to. Kung makikita nyo, kasi may mga bore mga paps na aftermarket na nakalagay din Suzuki pero walang nakalagay kung anong SIM. So itong sa akin SIM 5, yun yung original niya. Ngayon, may mga mandaraya mga paps na ganyan na nakalagay na black pero kargado na pala. So resleeve ang ginawa sa kanya. Mas malaking piston, tapos iba na yung liner sa loob, yung cylinder wall. Paano malalaman mga paps kung stock talaga siya? Ang may papayo ko sa inyo mga paps, no, kung may mga kakilala kayong may Raider na all stock, subukan nyo tong i-kick. Hindi po start mga paps, i-kick nyo. Ngayon, yung sa halimbawa sa kakilala nyo, may idea na kayo kung gaano katigas yung kick ng Raider na stock talaga, yung stock bore. Bakit tinuturo ko sa inyo paps yung kick? Dahil sa kick pa lang mararamdaman nyo na kung mataas ang kompresyon. Kasi may mga nagsabi pangit daw pagka kargado, sakit sa ulo. Hindi po lahat ng kargado mga paps sakit sa ulo. Depende po yun sa nagkarga. May mga kargado lang po na tama lang po yung kompresyon na nilagay para pwede rin siyang pan-daily, gaya nung ginawa ko sa motor ko noon. Pero kung yun nga, stock ang hanap mo, ngayon may idea ka na. Halimbawa ito, ikinik mo, tapos doon sa bibilhin mong motor, i-kick mo muna siya. Huwag mo siyang babasihan na umaandar na maganda. I-kick mo muna siya. Ngayon, kung napansin nyo na hirap kayong i-kick siya, as in sobrang tigas, so magduda ka na doon. Na ibig sabihin, baka resleeve na yung loob. Kasi tandaan nyo mga paps, hindi lahat ng mga seller nagsasabi ng totoo. Yun ang katotohanan sa buy and sell o kahit sa anong mga bagay na ibinibenta online. May mga karamihan po dyan hindi nagsasabi ng totoo para maibenta lang yung motor na binibenta nila or mga bagay na binibenta nila. Kasi marami nang lumapit sa atin na bubili lang second hand na motor, akala minor lang, konting lagitik sa taas, akala tensioner lang. Kung mapapanood yung ibang vlog ko, may mga lumapit sa atin na sumabog. So doon pa lang malalaman nyo na kung mataas masyado ang kompresyon. Kasi hindi po natin masasabi na hindi natin masasabi na naka high comp yung isang motor kung hindi natin babasihan sa
kickstarter. Yung mga bawas gasket po dyan mga paps, normal na po yan ginagawa, lalo na pag naka-rider ka, kasi syempre gusto natin medyo malakas, medyo ganun. Kumpara sa akin mga paps, hindi big deal sa akin yun kung nagbawas ng gasket o ano, as long as hindi sabog yung makina. Yun po yung binabasihan ko dun. At saka kung gusto nyo, kahit itong valve cover lang tanggalin nyo, masisilip nyo kung kumakalog ba yung cams. Yung dito, pwede nyo sundutin ng flat screw kung kumakalog yung cams. Ngayon, depende na yun sa seller kung papayag siya na kahit dito man lang ibuksan, di ba? Para makita nyo kung pare-pareho pa ba yung bolts, kasi madalas nun kapag kinahoy na, hindi na ho pare-pareho yung mga bolts dito sa taas. Tapos yung cams kung kumakalog, kasi minsan may lagitik, akala ay tensioner lang yan, sasabihin sa'yo tensioner lang yan, pero yun pala, malala pala yung tama ng head. Kasi madalas po ng mga binibenta online na sira, ginagawan lang nilang paraan para umandar ng maayos at may ibenta pa nila yung motor. So marami yan, alam ko manonood yung mga lumapit sa akin, mapapanood nila to, kahit sila alam nila yan. Hindi natin pwedeng husgahan yung motor na maganda ang kondisyon kahit stock. May mga kargado po na maganda yung pagkakasit. Ngayon, kung sasabihin nyo, gusto ko stock port, paano mo ba masasabi na stock port yan kung gusto mo? Pwede naman sabihin ng seller sa'yo, hindi, ano yan, stock head yan, stock port yan. Paano mo masasabi? Diba? Ang unang-unang paraan lang doon, at isa-isang paraan, tanggalin mo yung carb, tanggalin mo yung manifold. Ngayon, kung kabisado mo kung anong itsura ng stock port ng Raider, doon masasabi na stock port yung binili mo. Diba? Hindi naman natin pwedeng hulaan yan mga paps kung anong nasa loob niyan, kung good condition ba yan, kung hindi natin bubuksan. Ngayon may kakilala din tayo, mga tropa rin tayo na nakabili ng talagang magandang kondisyon. Napakaswerte nila, nabili sa mababang halaga, tapos maganda yung kondisyon ng motor, as in stock talaga. So alam ko medyo mahaba tong vlog na to, gusto ko lang na isa-isahin sa inyo. Hindi lahat ng kargado sakit sa ulo. Halimbawa mga paps, ang nabili mo, hindi mo nakilatis ng maayos, all stock. Pero yung makina pala, pabigay na. As in yung hindi lang sa head, pati yung crank. Paano natin malalaman yun? Paandarin mo yung motor, maganda siya mag-minor. Walang tunog, walang kakaibang tunog. Pero malalaman nyo yan, i-drive mo siya, or pag binirit mo yung gas, pagbitaw mo ng gas, bababa siya, magmi-minor siya, bababa ang RPM. Kapag may narinig kang lagutok doon, or parang mahina lang na tunog na bakal, or yung parang yumayanig yung motor, yung pag minor tapos gumaganon, yumayanig. So may tendency yun na pasira na yung balancer at saka crankshaft. Pagka ganon mga paps, kahit gaano kagandang itsura ng motor, huwag nyo nang kunin. Ibig sabihin, may nangyari doon na hindi maganda. Unang-una, baka pwedeng sumabog ang head, kaya tinamaan yung sigunyal, nagkaroon ng sira, tapos ginawa ng paraan. Yun yung lumapit sa atin, dati sabog yun. Or natuyuan ng langis yung makina, nasira yung mga side bearing ng crankshaft. Pag nasira yun, nagkakaroon ng vibration yan, tapos yung balancer. So ganun yun mga paps. Ngayon naman, bakit ko masasabi na hindi lahat ng kargado pangit bilhin? Kasi ganito ng mga paps, unang-una sa pyesa. Kung maalam ka sa motor, makikita mo kung anong pyesa nakakabit. Kahit 200cc yan, 180cc yan, kung gusto mo malakas, sige, go ka. Pero tingnan mo yung pyesa. Ano ba yung specs ng motor? UMA ba? Pitch bike ba? Yung nakalagay? O makikita mo yun dito sa bore, kung anong brand, anong carb nya. Yung iba kasi mga paps, porket hindi na naka-stock carb, ayoko yan kasi hindi na stock. Huwag ganun mga paps, kasi sa mga naka-raider, unang-unang upgrade is carb.
Kasi madaling masira ang stock carb, lalo na yung mga bago ngayon. So wag tayong ma-discourage agad sa ganun. Maraming nabubulag sa all stock ang itsura, pero sa loob pala mga sira na. Ganun yun mga paps. Sa kargado naman, tanungin mo yung specs. Ngayon tanungin mo kung kailan binuo. Tingnan mo rin yung pyesa kung ang kulay niya medyo matingkad. Kasi pagka medyo malabo na yan mga paps, ibig sabihin matagal na load yun. So may mga posibilidad na napabayaan na rin yun, na stock na rin yun. So baka masira agad. O ganun. Tapos try nyo i-kick ulit. Kung sobrang tigas, wag nyo nang kunin. Ibig sabihin mataas ang compression nun. Yung bumuo nun, baka hindi sinukat yung compression kaya sobrang tigas. Tapos ano pa ba? Ito pa mga paps. Kapag ka nakakita ka ng motor na bibilhin mo na second hand at nagtatagas na yung mga gitna, yung mga tipong mga dito, yung sa may crankshell niya talaga, yan, yung mga dyan niya, nagtatagas na lang is dyan, wag nyo nang kukunin yan. Bakit? Lalo na pagka sinabi ng seller na hindi pa nabuksan, kasi mag-isip ka, lalo na yung mga medyo bago-bago pa yung itsura. Uy, anong model to? Limbawa 2015, nagtatagas na yung niya, yung crankshell niya. Mag-isip ka na mga paps, kasi unang-una hindi yan magtatagas agad kung hindi binuksan. Tapos kung sinabi ng seller sa inyo na hindi yan binuksan, so ibig sabihin nagsisinungaling siya. Maaaring may tama yung motor, ginawan lang ng paraan para umandar. Okay? At saka pag pinapatakbo nyo yung motor, pag tinitest drive nyo yung motor, kailangan alam nyo yung normal na tunog ng Raider at saka vibration ng Raider. Kasi ang Raider talaga mga paps, sa totoo lang mabibrate itong motor na to. Ngayon kung newbie ka sa Raider, hindi mo siya malalaman hanggat hindi ka nag-drive ng good condition na Raider. Kailangan mag-try ka muna ng good condition na Raider bago ka bibili ng Raider na second hand. Kasi doon mo malalaman kung ano yung pagkakaiba. Kasi may mga lumang modelo mga paps, kahit 2010, 2012 model, mga ganun, mga late models, kahit na luma ng kaha, maganda pa rin yung makina. So wag kayong bibili, para sa akin mga paps wag kayong bibili na may mga tagas, kasi yan ang tendency na biniyak ng makina. Tapos at isa pa sa pinaka-importante mga paps na sasabihin ko sa inyo, kaya hinubaran ko tong motor ko sa harap, para malaman nyo ang pinaka-importante. Paano nyo malalaman na may bangga na malala o bumangga na malala yung motor? Paano mo malalaman? Kapag nakakita ka ng welding dito at impalme sa part na to, ibig sabihin bumangga na yung motor. Bakit? Pagka bumangga yung motor, yung puwersa niyan dito lahat, so ito bumabaluktot. Nagkakaroon ng welding yan dyan kasi ina-align, pinapa-align yan. Kaya kung ayaw nyong bumili ng bangga na motor, unang-una tingnan nyo to. Yung kaha mga paps, madali lang yan bilhin, madali lang pagandahin ng Raider. Pero sa kaha ay sa chassis at saka makina, yun ang pinaka-importante. Kaya sana maliwanagan kayo, hindi porket hindi stock ang makina o hindi naka-stock carb, aayawan nyo na. Depende yun sa kondisyon ng motor, depende yun sa pag-alaga ng unang may-ari. Kung maayos ba niya, nag-change oil ba siya? Kasi once na ang makina natin na pabayaan sa langis, yun ang pinakadelikado. Umaandar yan, pero may time na bibigay talaga yan. Biglang kakatok na yung makina. Tapos dagdag ko pa pala mga paps, pag bibili kayo ng second hand na motor, pag sinabi niyang good condition, pag pinapatakbo nyo yung motor at mainit ng makina, huminto kayo ng ganto. Masama man lumanghap ng usok, pero try nyong amuhin yung usok niya. Kung amoy gas lang,
Kasi pag amoy gas lang, okay lang yan. Pero pag nangamoy langis yan, ibig sabihin, maaaring may gas-gas na ang bore or sira na ang valve seal. Kung dito lang valve seal, okay lang yan. Pero syempre, pag sa bore ng usapan, bibili ka na. Kung gusto mo ng stock din, ganito, medyo mahal. Or aftermarket, pwede naman din mga paps. So, ang pinaka tip ko lang sa inyo mga paps, itong sa chassis. Pag ito may impalme, so ibig sabihin bumangga na yung motor at inalign lang nila. Sa mga odo naman mga paps, huwag kayo masyado magpapaniwala sa odo. Kasi halimbawa medyo luma ng motor, sabihin na stock ng matagal, hindi masyado nagagamit, ganyan lang odo. Ang odo pwedeng mapalitan, pwedeng i-swap sa iba. Maraming ad swap, 'di ba, sa market. So pwede natin i-swap yan. Halimbawa akin, ito 45,000. Yan. Oh, kung maghanap ako ng mababang odo na yung mga ipapahatak na ano ngayon, na mga motor, swap ad. Swap ako, mag-add ako ng mag-add ako ng 500. Swap ko to sa 15,000 odometer. Yung fairings ng motor ko, tsaka yung kondisyon ng manibela ko, makita nyo parang hindi pa bugbog. Hugasan ko lang yan, lagyan ko ng BS1, makintab na. Lagyan ko ng mababang odometer, di naniwala ka na. Pero ang katunayan nun, yung motor ko 45,000 na. O di ba? Kaya pag titingin kayo ng motor, maging ano kayo mga paps, maging ang tawag niyan, maging masuri. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo sa pagtitingin ng second hand na motor. Kasi lahat pwedeng dayain eh. Kaya sinishare ko to sa inyo, di bali nang maraming magalit sa akin na nagba-buy and sell diyan. Gusto ko lang i-share to sa inyo, no, kasi may nagtanong din. Tapos ito pa pala mga paps, titingnan nyo rin to, itong oil indicator dito. Yan, kapag yan medyo malabo na, parang may nanikit na kung ano, kasi kung puno ng ano yan, langis, di ba medyo madilim yung langis, medyo malabo, itagilid nyo lang ng papunta ron para matanggal yung langis dyan at dun bumanda yung langis, makita nyo yung langis. At yan, pag hindi yan malinaw, ibig sabihin hindi mahilig mag change oil yung dating may-ari, di ba? So yun mga paps, dagdag ko pa pala, kapag bibili kayo ng second hand, mas maganda yung first owner yung bibilhan nyo. Kumbaga sa kanya talaga nakapangalan yun at hindi pa na ipapasa o hindi pa na ibibenta sa iba. Pero sa mga nagba-buy and sell, madalas ganun din ang ginagawa nila. Pero kung gusto mo talaga makasiguro na yung tao lang na yun ang nakagamit ng motor na yun, hanapin mo yung nagbibenta ng motor na siya talaga ang first owner. Diba mga paps? Kasi pag hindi siya ang first owner, ibig sabihin marami nang gumamit ng motor na yon. Tama? Ganun yun. Pero hindi ko rin masabi mga paps, yung nagsasabing pagkargado, huwag kayong bibili ng kargado o dating may karga. Bakit yung motor ko mga paps, kinargahan ko nun, ibinili ko sa stock, wala namang problema. Diba? Kasi depende yun sa pag-aalaga. So pagpasensyahan nyo na mga paps at hindi ako masyadong marunong magpaliwanag, pero sana naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Hindi lahat ng dating may karga at kargado ay sirain. Hindi rin lahat ng kargado ay madaling masira. Depende yun sa nagkarga, kung paano niya kinargahan yung motor na yun. So sana ma-gets nyo ko, no? Aanhin mo yung all stock, ang itsura, hindi nga kinargahan, natuyuan naman ng langis. So yung dapat nating malaman mga paps, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi natin malalaman kung anong kondisyon ng makina na bibilhin mong second hand hanggat hindi natin yan nabubuksan. Kasi hindi tayo pwedeng manghula. Kaya lahat ng nagpipim sa akin na humihingi ng tulong, ano yung problema ng motor nila, ganyan. Ang sinasabi ko lagi, i-check muna natin kasi hindi natin pwedeng hulaan yan. Tulad ng mga ibang lumapit sa akin, paps, kasi ganyan ang ginawa dun sa dating mekaniko na pinagpuntahan ko. Kasi kung hulaan ko lang din yung
anong sitwasyon ng motor mo o sitwasyon ng motor na yan na binibenta na second hand, wala katulad lang din tayo ng ibang mga tao na nanguhula. So para sa akin, hindi pwede nating hulaan yan. Buksan natin, tingnan natin. Ngayon, kung bibilhin ka na second hand na motor, isipin mo, kahit nakaibang carb yan, basta't wala kang yanig na naririnig, pag binirit mo siya at magbiminor yung motor, walang problema yan. Tingnan mo to, kung malinaw to, ibig sabihin, nagchi-change oil sa tamang oras yung may-ari. Ngayon sa tanong ni Paps, bakit marami nagbibenta ng Raider ngayon? Ang karamihan niya nagsasawa or nag-upgrade. Bibihira naman yung, hindi naman lahat ng nagbibenta is may issue talaga. Kung may mga issue yan, mga minimal lang yan, mga carb lang, wala sa tono, nas may gas-gas yung pairings, etc. Ganun. Madalas yan, nagsasawa lang talaga. Pero yun nga, mag-iingat kayo sa mga nagbabuy and sell, sa mga nagbebenta ng second hand, kasi karamihan sa kanila hindi nagsasabi ng totoo. Expect nyo na yun na pag once na bumili ka ng ganyan, may problema talagang kakaharapin. Kasi wala second hand Kaya mas maganda talaga yung ikaw talaga yung first owner. At dagdag ko rin nga pala mga Paps, yung sinasabing high com daw, wag daw pag high com. Paano mo malalaman na hindi naka high com o high comp? Stock bore, alam mo yung tigas nito ng normal na Raider, sa may compression release at sa wala, alam mo yung tigas ng kick. Ngayon, kung alam mo yung normal na tigas nito sa may compression release o sa wala, itong cams dito sa exhaust, pag nakita mo stock bore siya, pag sinipa mo to at matigas, pero sinasabi sa'yo stock bore siya, pwede rin yun. Pero naka high comp, kasi maaaring pinalitan siya ng dome type na piston. Yung dome type na piston, yung nakaumbok yung gitna, kasi yung piston natin nakaganon, yung ulo flat at medyo lubog. Ngayon pagka pinalitan ng dome type yan na piston, kahit hindi nagbawas ng gasket dyan at kahit maraming gasket mailagay dyan, high comp yung motor na yun. Okay? Kaya hindi natin pwedeng hulaan yan hanggat di natin alam yung paraan paano masabi na naka high com daw. Okay? May paraan pa mga Paps, compression tester. Tatanggalin to, sasalpa ka ng compression tester dyan, tatanggalin yung spark plug. Kung ilang PSI yung pinoproduce nung makina na yon. Kung may basihan ka, kung sa stock Raider, halimbawa may tropa ka, kinompression tester nyo, at halimbawa walang mga Paps in-start sa push start or kick start, ang pinakamataas na na-reach niya is 150 PSI o 120 PSI, so may idea ka na. Tapos yung bibilhin mo, kinompression tester mo, umabot ng 200 PSI, o hindi mag-isip ka na kung stock pa yon. So hindi kasi natin pwedeng pagbasihan na porket walang gasket dyan, ganyan. Kasi yung mga gasket na yan mga Paps, pag tinanggal yan, kaunting ano lang yan mga Paps, hindi ko masyadong binabasihan yung mga tanggal-tanggal na gasket yan. Ang importante sa akin, walang sira yung head, walang kayod yung head, walang sira yung bore, walang sira lalo yung crankshaft. Yun ang pinagbabasihan ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag may nginig na kakaiba yung motor, pag pinapaandar nyo, binibirit nyo, pag minor nyo nanginginig at mayroong lumalagotok sa ilalim, huwag nyo nang kunin yun. Sakit lang sa ulo yun. Yun yung mga gusto kong malaman yung mga Paps, kasi hindi natin pwedeng hulaan yan. Ngayon, syempre, gusto ko i-share sa inyo paano kumilatis ng motor. At least kahit paano, alam nyo na, may idea na kayo. Diba? Yung mga gasket na yan, walang problema yan. Kahit binawasan yan, inano konti, hinaikom konti, walang problema yan mga Paps. Kasi kung maganda naman yung kondisyon ng motor, wala kang kakaibang naririnig, walang yanig, walang vibration na kakaiba, so pwede mo nang bilhin yun. Maayos, walang bangga, walang ano dito, walang empalme. Oh, di ba? Yun ang importante, walang sira yung makina. Pero yung high com yan, yung kargado na yan, nasa inyo na yan.
Basta ang sinasabi ko sa inyo, yung pagka sinabing high comp, pag hindi mo sinukat yan, at hindi mo nakita yung piston na nakalagay, hindi mo sinukat yung compression, hindi mo masabing naka high comp ang motor. Okay? Kasi hindi tayo pwede manghula sa mga ganyan. Pagdating sa kargado, depende yun sa nagkarga. Parang example mga paps, kaya ka nga nag-raider kasi gusto mo malakas. Ngayon may kargado, ayaw mo kasi kargado na, diba? Kung bumili ka ng all stock, sira naman, tapos pinakargahan mo ngayon, hindi gumastos ka na malaki. Malay mo yung kargado na ino-offer sa'yo is maganda naman, kung honest naman yung nagbibenta, sabihin sa'yo mga specs ganyan-ganyan, at pag sinubukan mo, okay naman manakbo. Kasi imagine mo mga paps, pag nagpakarga ka sa motor, magkano ang gagastusin mo sa carb pa lang, sa bore pa lang, sa labor pa lang, sa cams pa lang, magkano gagastusin mo? 15 to 25,000 gagastusin mo dyan pag nagpakarga ka, kung gusto mo mag-upgrade, diba? Kaya kung makita ka ng kargado na malinis pa yung makina, parang fresh looking pa, bago pa yung mga pyesa, so bakit hindi, diba? Kasi pag kargado mas masaya, so yun ang importante, mas masaya tayo. Pero kung kargado na, tingin mo na yung parang naglulupa na, parang ano na, tapos kakaiba na yung under niya, so alam mo yun, common sense na lang yun mga paps. Alam nga na, bumili ka na ng sobrang luma na motor kasi ano daw, hindi nagamit, tapos kargado pa. So common sense na lang din yun. May kargado na maganda, may stock na maganda, diba mga paps? Kaya tsaka hindi natin pwedeng sabihin na, halimbawa tinanong mo yung seller, kinargahan ba dati yan? Syempre hindi naman sasabihin ng seller sa iyo yun kasi hindi bibilhin yung motor, di ba? Hindi bibilhin yun. Kahit ako mga paps, kung ibebenta ko yung motor ko, pag sinabi kong ay hindi ko kinargahan yan, kung ibalik ko lahat ng stock pati yung carb, pag sinabi ko ay yan nga, hindi ko nabuksan yan, ako kaya kong ibalik sa dati to ng itsura na hindi nabuksan, di ba? Yun yung ibig kong sabihin sa inyo mga paps. Kailangan marunong kang sumuri, marunong kang makiramdam. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, kung newbie ka sa raider, gumamit ka muna, humiram ka muna sa mga tropa mo na naka-raider, para alam mo yung pakiramdam ng takbong normal, yung takbong normal na raider. Butas na yung tsinelas ko. Yun ang pinaka-importante. Tsaka pag bibili kayo ng second hand na raider, huwag kayo masyadong excited. Kasi pag masyado kayong excited, yung kilatis nyo sa motor, yung pakiramdam nyo sa motor, mawawala yun. Yung lakas ng pakiramdam nyo, mawawala yun. So baka ang mapili nyo, pag nawala yung pakiramdam nyo na ganun, pag excited kayo, baka ang mapili nyo is sira. Okay? Tandaan nyo mga paps, hindi lahat ng magandang itsura magandang ilalim. Parang babae lang yan may magandang muka, may sexy, masama ang ugali. Diba? Ganun lang yun mga paps. Hindi rin lahat ng luma pangit na. May mga luma na magaganda pa rin, yung mga naalagaan ng mga may-ari. So ganun mga paps, hindi rin lahat ng kinargahan noon madaling masira, or hindi rin lahat ng kargado madaling masira. Depende yun mga paps sa pag-aalaga, depende yun sa gumawa. So sana naintindihan nyo yung mga pinupunto ko, no? Kahit medyo mahaba na tong vlog na to, sinadya ko talagang pumunta dito sa Antipolo, sa Taktak Road yan. So yun mga paps, sana naintindihan nyo talaga yung sinasabi ko. So sa mga nag-PPM naman, yung mga naghahanap ng second hand na motor, yung mga nabibigyan ko ng payo, sana naintindihan nyo yung ibig ko sabihin, para makapili tayo ng motor na bibili na hindi tayo mapapahamak. So yun lang mga paps, ride safe sa inyong lahat. Huwag nyong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe. Tsaka pindutin nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Tsaka sana i-follow nyo rin yung FB page natin. Pwede kayong mag-message sa akin doon, magtanong ng personal. Tapos kung gusto nyo may tanungan session tayo, or sagot sa tanong doon tayo sa FB mag-live, pwede din tayo doon.
Pag kung gusto nyo lang. So mag-comment kayo sa baba kung gusto nyo. Yung magla-live tayo sa FB. Like and follow nyo na lang din. Tapos doon pwede kayo magtanungan, sasagutin ko kayo lahat. Sa abot ng aking mga kaya. Kunti lang naman yung kaalaman ko mga paps, pero gusto ko lang ibahagi din sa inyo. Noon madamot ako sa kaalaman, pero na-realize ko masarap din palang makatulong kahit paano. So yun, peace sa inyong lahat. Ride safe.